May sinilip akong isang OLA na nagbibigay daw ng loan amount na halagang 10,000 pesos even if you are a first timer na loaner dito. Pero bago lahat, maglalambing ako sa inyo na paki-suportahan po at paki-subscribe po ang aking channel, Johnny Depp. At kung nakatulong sa inyo ang video nito, malaking tulong din po ang pag-like, malaking tulong din po ang pag-share. At para update po kayo sa mga honest OLA reviews, paki-hit lang po yung notification bell para sa mga videos natin about sa mga online lending apps. At disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na kayo ay mangutang dito sa mga OLA. Ako po ay nagre-review, sinisilip ko lang po kung ano ang proseso na kanilang pagpapautang at ang proseso na kanilang paniningil upang magkaroon ako sa inyo ng shared real experience at magkaroon kayo ng tamang expectations dito sa mga OLA na sinusubukan natin alamin kung ano ang operation system ng kanilang lending apps. Okay? Sinubukan ko kasi peso kwento. Ewan ko kung kwento lang talaga. Okay? Pero itong si peso kwento ay meron siyang loan amount agad sa akin na 10,000 araw. At meron daw siyang term na 120 days at low interest rates. At siya raw ay our qualifications, we are qualified by the SEC. So sinilip siya sa SEC. List of recorded online lending platforms. Ang kanyang lending company ay Superspace PH Lending Incorporation, which is, ayan po, nasa list of recorded online lending platform. Ang kapatid niya si Peso Here at si Peso Kwento. Kaya kung mag-a-apply ako kay Peso Here, maaaring meron na akong meron na rin akong kanilang information na once mag-apply ako, maaaring makuha na rin nila yung information ko. Okay? And then, sinilip ko naman siya sa list of submitting entities ng CIC. Pero wala po sila, kumbaga, hindi sila nagre-report o hindi sila nagsasubmit ng ating record sa Credit Investigation Corporation. Credit Information Corporation. Okay, investigation to NBI nasa isip ko. Hindi sila nakakapag-submit sa Credit Information Corporation. Okay, sige, simulan na natin. Apply now. And then, pagka-apply ko, naging 10,500 daw yung aking loan amount na offer. Then, pagka-apply ko, nakita ko, may una ko napansin na merong 2,000 amount dyan sa may, no, yung kumbaga parang sa proseso, no, first pagkuha o yung tinatawag know your client information, okay? Sa identity information, nakalagay dyan 2,000 pesos. Unang procedure ng kanilang pagkuha ng info. ID type, ayan, last birthday, tapos yan, nilagay natin. And then, hinanap ko, ang ID type na kailangan nila ay PIN ID, driver's license, UMID, GSIS, Voter's ID, SSS, PRC, Postal ID, Passport, OWA ID, and then National ID. Then wala silang health ID card na kailangan. Okay? So, sinubukan ko siya, yung TIN ID ang binigay ko. Okay? Then, proceed. Personal information, medyo tumaas na naman yung kanilang credit limit sa akin. Ayan na naman siya. Marital status, yun, kung ano kailangan yan. Then, proceed tayo sa mga kailangan nila, personal information. Then, may papakita ko sa inyo na mahalagang informasyon sa mangungutang dito o susubok mangutang. Ulitin ko ha, loan at your own risk. Maging maingat kayo sa pag-utang sa mga klase ng mga OLA. Kailangan doon nyo ng second phone number at social account. Ibig sabihin, Facebook, Viber, or Instagram, something like that. Mga WhatsApp, okay? Kailangan niya kasi ayaw niya mag-proceed nung ayaw ko ibigay yung second phone. Okay? Then, binigyan ko siya. Nagdiretso naman siya sa personal information. Ayan, nagbigay ako. Ito pa naman ako medyo tawag doon, allergic na allergic. Yung paghihingi ng mga Facebook pages o Facebook accounts. Siyempre, collateral, kailangan natin ituloy. Kailangan ko silipin. Ayan, work information, company input. Pangalan ko lang nilagay ko kasi wala silang nakalagay na unemployed eh. Kung sisilipin ko yung position, ayan, nakalagay lang dyan is manager, owner, kung ano-ano. Basta wala siyang unemployed or something like na mas magiging malinaw yung info ko na wala akong trabaho akong ilalagay. Kaya nilagay ko is the owner na lamang. And then the salary, nilagay ko lang is 5,000. Then, contact information ang kinukuha niya is nasa 3. Then, diretso. Proceed tayo. Facial recognition, ayan. Next. Then, after that, additional information. Buruin mo, lumaki yung aking credit limit, naging 18,000. Napansinin niyo sa taas yan, di ba? O, ayan. Tapos, mag-upload na tayo ng ID, yung kailangan niya. Then, balik tayo sa simula. Offer niya talaga is 10,500. Sabi niya yan. Hindi ako. New recommend
cash out 10.5. Tapos meron siyang mga iba't ibang klase ng mga tawag multiple loans sa ibaba. Yan, may 3.5, 3.5, 3.5 hanggang sa makakuha mo yung 10.5. Do-click natin. Sinilip ko yung view details o yung loan information. Ang managed fee po niya is nasa lahat-lahat kung overall, no? Medyo malaki. May kalakihan po yung kanyang mga babawas 550, 344, 344 o almost parang 1,000 plus na ito, no? Kung isusumahin natin to. Kasi dito pa lang 600 na sa 344 eh. O 350, 700 na yan. And then 137 plus 25 pesos pa yung interest daw. Interest. And then diniretso natin, medyo alanganin tayo, medyo malaki talaga ibabaw sila. Tapos, nung binigay ko yung aking GCash, to try lang kung talagang ito ay nag-approve o hindi kapag wala akong trabaho, please make sure that GCash has enough available balance. Otherwise, the loan will fail. It is recommended to use other payment methods at the end of the month. Ibig sabihin, no, pagka hindi daw tama o wala raw saktong balance, pero bakit balance? Di ba? Kung may laman naman talaga yung pera o laman na amount yung e-wallet mo, is just for you. Wala silang pakialam doon, sila yung maglalagay. Eh. Kung sakaling ma-approve, di ba? Medyo questionable lang. Ayan. And then, ayan, medyo mag-ingat kasi ganito klaseng multiple loan amount na. Hindi ko siya nakita kung ilang days ito. Kasi hindi ako makapagkuha doon sa loan information, view details lang, para nagkakaroon siya ng glitch yung sinubukan ko. Kaya medyo naging maingat din ako rito. Kaya sabi ko, baka 7 days. Yung mostly recommended loan term na ginagawa ng mga OLA. Okay? Then, ayan, kinabahan ako, nag-pending ako doon sa aking pag-apply. Then awa naman, ayun, na-failed. Rejected. Buti, wala akong utang. Kinakabahan kasi ako sa mga ganito, biglang pending, sabay, bigla na lang may magdi-disburse kasi naka-experience na ako ng mga auto-disburse. Siyempre, nakakatakot yung mga ganito. Although, may kakapera ako, pero hindi ako makakaiwas sa mga harassments. Once na hindi ko maibalik yung gusto nilang amount, na ibabalik ko. Di ba? Kunwari, nagbigay sila ng 3.5. Kailangan 3.5 yun after pero ibibigay lang sa akin mga 2,000. Kailangan ko ibalik, di ba? Mahaharas ako pag hindi ko binalik yung ganun eh. So, dito sa review ito, para sa akin, this one is, for me, hindi ito yung mga recommended na mga OLA na kung gusto nyo subukan, mag-ingat kayo. Loan at your own risk, ulitin ko. So, sana nakatulong ang video ito. At pakisubscribe po ang aking channel, Johnny Depp. Like, share, and hit the notification bell para sa updated mga honest OLA reviews. Maraming pong salamat sa ulitin.